Praise the Lord. Kaya sa mga oras na ito mga kapatid ay makinig naman tayo ng mensahe ng ating Diyos. Kaya narinig ito po ang ating isang salita, Brother Joseph. Ngayon, isang pagpupala muli sa bawat isa na mayroon po bang aftershock ng Pentecost sa inyo mga kapatid? At pa tayo pinagpala mga kapatid? Praise God. Kaya doon ko lang minsan tuwing Pentecost na nag-aatin tayo ay ang alam kong naalala ko na pinapaalam ko palagi na ito yung renewal of Holy Spirit, yung talagang pero nang pinaliwanag ng ating solo worship pala mga kapatid na tayo pala ay naglilingkod na, patuloy na naglilingkod na kahit na nandun lang kayo ay nandun na yung paglilingkod mga kapatid. Kaya purihin ang Panginoon sa mga narinig at mga pagpapalang pinagkaloob niya sa iglesia ito. Sabi ko nga, mas madali ang makinig mga kapatid. Totoo po yun. Mas mahirap yung responsibilidad. Kaya ako naman, nagbubuklat ako ng notes ko. Sabi ni Pastor, makamawala, sinusulat ko lang. Pero sa totoo lang, walang nakasulat ay words lang. Dati gumagawa ko ng yung mga words dito. Minsan, iba-iba naman yung ginawa kong words dito. Iba naman yung sinasabi ko. Kaya, purihin ng Panginoon, mas maigi na hindi lang ako gagawa. Kasi hindi ko rin lang masusundan, mga kapatid. Kasi nga, ako nga, sabi ko nga, ay kung nakikinig kayo at naririnig nyo yung mga turo at aral mga kapatid sa iglesia ito ay sapat na mga kapatid, talagang nakakabilis na yun mga kapatid. Ngunit tayo sa mga lokalidad ay tayo magpatuloy kung sana nga doon na tayo lahat, nandun na tayo lahat mga kapatid ay napakaganda na maraming bagay ang ating maunawaan at pagpapalaan tayo at kaaliwan sa bawat isang salita ng Diyos sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. 2 Corinthians chapter 4 verse 1. Magbabasa na lang po ako mga kapatid. 2 Corinthians chapter 4. Ito po. Kaya nga sa pagkaroon namin ng ministeryo ito ayon sa aming tinanggap na kawan ay hindi kami nang hihina. Sabi ni Apostol Pablo. Sila na binigyan ng ministeryo, ebanghelyo ni Pablo na ipangaral ang si Kristo at ang Diyos, tama ba? Ay dumating sa ating panahon. Kaya narinig ko nung nandito na si Pastor Efra, narinig ko na yung salitang may din kapurihan din yung isang tao. Sa akin lang siguro marapating bigyan ng recognition yung mga nagpagal sa iglesia. Kaya sabi ko nga nung nabasa ko ito, tama na mas mapalad, mas mataas na profesyon, pinakamataas na profesyon ang makikipagmagaw o maglingkod sa ating Panginoon. Kaya salamat, gusto kong magpasalamat sa mga nagpagal sa iglesia nito, Sister Flo, sila Pastor. Dahil sa ganito, si Pablo talaga naman na nakita natin, nabasa natin. Kaya marapat din na pasalamatan din kung masungit, Sister Flo. Baka pati ako, wala na ako dito. Mga kapatid, totoo po yun. Hindi po ako nagbibiro. May mga masungitan ka na kararating lang, bisitaan, hindi na babalik yan. Sa totoo lang. Sa iglesia ng Diyos, talagang lahat ng bagay pag-aaralan mo, lahat na bilang isang manggagawa, I'm referring to manggagawa. Kaya, hindi naman ako nangarap na naging manggagawa mga kapatid. Pero, gusto ko bilang isang membro, sinisigurado ko
mga kapatid, na hindi po ako pasaway. Yun na lang ang pwede kong magawa sa bilang isang membro. Kasi naunawaan ko ang salita ng Diyos dahil napakalaking responsibilidad po. At salamat sa kay Pablo, yung mga apostol, at sa iglesia ito na nagtiis sila. Hanggang ngayon, Sister Lo, nagtitiis pa ba kayo, Sister Lo, sa amin? Malaki ang reward na nila, mga kapatid. Ayan, no? Ministeryong ayong tinanggap na kaawaan ay hindi kami nanghina. Kailan nyo ba nakita sila pastor, sila Sister Lo na nanghina? Parang wala akong panahon na palagi masaya siya, nakangiti lang siya kahit na may problema. Di ba? Nakakatuwa yung gano'n, mga kapatid, na hindi nila dinala yung personal na buhay nila, kundi ang kagalakan ay maglingkod, magpuri sa ating Panginoon. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Praise God. Verse 2. Bagkus tinanggihan namin ang mga kahihiyang bagay na nangatatago na hindi kami nagsisilakan sa katusuhan. Alam niyo, mga kapatid, sa English po yan, craftiness. Alam niyo bang ibig synonym ng craftiness? Tricky, modus, kung sa tutulan. Sa panahon nila, meron din mga nagmumodus na kunyari kuno na nangangaral ng salita ng Diyos. Hindi, noong pa lang sa panahon pa lang nila ay marami na. Kaya, naalala ko po sa ating yumaong pastor na siguraduhin mo lang sa iyong iglesia, kahit saan ka man pumunta sa iglesia, sabi niya na yung tao o yung leader noon ay sinugo ng Diyos. Kasi kung hindi siya sinugo, lalabas na daya, tuso, modus ang lalabas sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Hindi, nakakalungkot isipin, pero ganito ang paninindigan ng mga apostol na ito sa ministeryong pinagkaloob nila, pinagkaloob ng Diyos sa kanila. Ayan, o. Katusuhan, deceitful, daya, mga kapatid. Marami bang mandaraya sa mundong ito? Hindi ko alam. Nasa sa inyo na yung mga kapatid. Kung may kilala kayo, hindi ko na lang sasabihin. Sana siguraduhin ninyo na yung ministeryo o yung iglesia ang kinatatayo ninyo, walang daya. Purely truth, mga kapatid. Sabagkat, kung may daya, kawawa naman yung mga sumunod. Madadaya rin, mga kapatid. Ni nagsisigamit man na may daya ng mga salita ng Diyos, kundi sa pagpapamahayag ng katotohanan ay ipinagtagubilin ang aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. Minsan sa katwiran ng tao, bakit yung kaligtasan doon mayroon din, yung kaligtasan doon mayroon din, sila man din maliligtas, parehas din, mga kapatid. Kaya marami akong natutunan minsan kay pastor, yung mga pastor natin na ang church parang school din lang yan, sabi niya. Bilang estudyante, minsan ang estudyante pag pasaway, iba-iba ng school. Minsan kinik out sa doon sa ibang school, tapos pagdating niya sa ibang school, kinik out na naman siya. Pagdating niya sa school, kinik out siya hanggang hindi siya makagraduate. Alam nyo, hindi ang problema, hindi yung school ang problema, kundi yung estudyante. Kasi kung ang estudyante, nag-aaral siya, ginagawa niya yung responsibilidad niya bilang estudyante para makagraduate at magkaroon ng mabuting mabuting pag-aral o mabuting kinabukasan, ay mga kapatid ay hindi niya magagawa kasi nga pasaway siya. Parang sa church din lang yan. Gusto niyo bang mawalan ng loyalty award pag nanatili kayo sa church? Sino mo may gusto? Mayroon yan, mga kapatid. Sa Biblia, mayroon po yan. Kung paiba-iba ka ng school, ang problema dyan, pag paiba-iba ka ng school, baka hindi ka makagraduate. Patay ka, mga kapatid. Hindi baling paiba-iba ka ng school kung makakagraduate ka.
magtatagumpay ka rin. Pero kung hindi ka nakagraduate, ay ikaw talaga ang may problema, hindi yung school. Mga kapatid, intindi nyo yung sinasabi ko mga kapatid. Verse 3. At kung ang aming ebanghelyo ay natatalungpungan pa, ay may talungtong sa mga napapahamak. Naisa-isay na ni Pastor ito minsan. Yung mga talungtong na yan, kung maalala nyo. Verse 4. Nabinulag ng Diyos ang salibutang ito at ang mga pag-iisip ng hindi nagsisisampalataya upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ito hindi na pinag-uusapan kung ikaw ay unbeliever. Dapat dito believer ka na eh. Ngayon ang tanong, maliwanag na ba ang ebanghelyo ng kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos sa ating lahat, mga kapatid? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Kaya napurihin ang Panginoon. Salamat sa mga ginamit sa iglesia ito. Salamat kay Apostol Pablo. Salamat sa mga manggagawa. Dahil madali na ngayon ang ating kaligtasan. Madali na lang natin unawain na ang mga bagay na ating nais marating, mga kapatid. Verse 5. Sapagkat hindi namin ipinapaaral ang aming sarili. Hindi nyo ba, sino bang nagsasabi nito? Marami nyo narinig ito, di ba? Sa ating mga gagawa. Tama ba? Sa ating mga leader. Na palagi nilang sinasabi na hindi kami, hindi ako. Hindi ang aming sarili, ang aming pinapangaral. May narinig ba kayo sa iba't ibang denominasyon na leader na binabanggit ito? Na hindi niya yung pinapangaral, kundi pinapangaral niya ay si Kristo Jesus na Panginoon. At kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Tignan niyo yung pagpapakababa. Kaya pala, palaging sinasabi ni National Overseer na ako ay alipin. Ako ay nagpapakababa lagi. Dahil sa mga salitang ito, na minsan sa tao, minsan sa atin, gusto natin ma-recognize as a Panginoon. Hindi ko alam kung may mga ganon na mentality ng isang tao. Pero ako man din, ako sa aking sarili, hindi ko alam, hindi ko sinasabing ayaw kong tumayo dito, mga kapatid. Siguro nagkataon lang. Kaya nga si Pastor, minsan yung mga kapatid natin, pwede naman na magbasa lang. Diba? Sabi niya, tumayo kayo, magbasa lang. Kasi nga, hindi tayo naglilingkod kung sa kanino man. Kung naglilingkod tayo sa gawain ng Diyos, mga kapatid. Which is, tayo lahat ay alipin. Maging yung mga leader, sinasabi nila, sila ay alipin. Mga kapatid. Kaya nga sabi ko, may kapurihan ng tao, tama po yun, pero mananatiling alipin pagdating sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Ngayon, this world is empty. Sabi siya, yung anak niya, if hindi natin maisasagawa. Walang kwenta yung mga salitang ito kung hindi natin maisasagawa. Yung pagiging alipin, maraming bagay po yan. Maraming aspeto. Ito na lang isang bagay ang gusto kong sabihin, mga kapatid. Kung sinabi ng leader, sinabi ng manggagawa, dapat magkiisa kayo. Magkiisa tayo. Bakit? Kasi siya yung authority. Siya yung binigyan ng Espiritu ng Diyos para sabihin yung mga bagay. At kung ang isang magkagaya natin na bilang tagasunod ni Kristo o membro, pag sumunod ka at nakiisa ka sa mga programa, nagpapaalipin ka rin, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, maging sa mga leader man, mga kapatid. Kung questionin mo, hindi, ganito, walang pagpapalo po doon, mga kapatid. Na huwag nating isipin na yung nagsalita ay sa kanya yon, o programa niya yon, o gusto na yan. Hindi po, mga kapatid. Kaya sabi ko nga, kung
Alam niyo lang yung pakiramdam nila bilang isang manggagawa, maging sister-in-law. Napakahirap na responsibilidad mo yan. Mas maganda na lang nakaupo. Sabi ko nga, wala kang iniisip. Kaya gusto ko si Pastor Espiritu. Nandiyan yata si Sister Sarah. Nandiyan ba? Praise the Lord. Nandiyan ba? Wala. Parang nakita ko yung hindi kaya namamalik mo na lang ako. Nandiyan yata. Oo. Kaya gusto ko si Pastor Espiritu. Kasi nakaupo ka na lang mga kapatid. Wala kang trabaho. Ganun talaga eh. Yun yung kagalakan niya eh. Yung nandito na lang sa harapan kahit na buong araw sa Panginoon. Hindi dapat natin questionin, kundi bakit? Yun yung kagalakan niya. Sa inyo, magpatato kayo ng 2 oras dito. Kung papayagan kayo ni Pastor, walang problema. Yun yung kagalakan nyo. Yun yung kinikilos sa inyo ng ating Panginoon. Walang problema po yun. Kung papayagan kayo mag-testimony ng 2 oras, walang problema. Di ba? Basta, kung kangalasin pa tayo dito, walang problema. Kung gusto nyo lang, mga kapatid, verse 6, dito na. Yamang ang Diyos ay nagsasabi, manigning ang ilaw, kadiliman siyang magiling sa amin mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kalahatian ng Diyos sa mukha ni Kristo. Alam natin yan, verse 7. Ngunit taglay namin ang kayamanan ito sa mga sisidlang lupa upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Ito yung importante na sa isang katotohanan ng ministeryo o ng isang iglesia na sinasabi na hindi mula sa sarili o sa kaisipan ng tao kundi mula sa Diyos. Mga kapatid, verse 7, 8 na tayo pala. Sa magkabila ay nangagigipit kami. Ngayon may hindi nagpis. Sino bang nagigipit na manggagawa na nakita nyo? Bigyan nyo. Sister to, hindi siya alam nyo, diba? Kaya hindi nagigipit. Sila na mga unang mga lingkod, hindi maiwasan po yun mga kapatid. Sapagkat dinidikit nila ang buhay nila sa paglilingkod. Wala silang trabaho, wala. Pero yun yung pinakamataas na pagkaalipin kung ang kikilalanin mong Panginoon ay ang Diyos o ang ating Panginoong Jesucristo. Pinakamataas po yun sa lahat. Praise God. Nangagiinagpis, nangagtitilian, gayon may hindi nawawalan ng pag-asa. Kaya, kilalanin nyo yung mga nagbibinuno sa atin na malakas sila, hindi sila nawalan ng pag-asa. Sabi ko nga, kahit na ang iba ay pasaway sa atin, pero ganoon pa rin yung kanilang paglilingkod, ganoon pa rin ang kanilang pananampalataya hanggang sa huli, hanggang sa wakas. Ganun po mga kapatid ang paglingkod sa ating Panginoon. Verse 9. Pinag-uusig, ngayon ba hindi pinababayaan. Inilulok mo, ngayon ba hindi nangasisira. Hindi na uso naman yata ito, wala na itong mga ito. Meron pa ba? Yung mga sa manggagawa. Wala na, marites na lang siguro. Pero yung inilulok mo, wala na yan. Pinapabayaan, sagana na tayo ngayon. Pero sila noon, napakahirap po mga kapatid. Hindi ko alam kung si Pastor sa mga destino niya, naranasan niya yung mga bagay na ito. Pero, kaya gusto ko rin na isa sa mga anak ko ay maging manggagawa. Hindi ko rin magawa kasi na maging volunteer ako doon kasi nandito naman ako. Kung magkukumit ako na sarili ko na volunteer worker din, wala naman ako. Parang it is empty, sabi nga. Nagsalita ako pero wala rin na akong nagawa. Parang wala lang, di ba? Dapat kung sinabi mo na mag-volunteer ako, ganito worker, dapat mangyari. At least, kahit pa paano, siguro sa tagtang panahon,
Hindi ko alam kung gusto niyo pa ako dito. Pwede naman ako na doon, mga kapatid. Praise God. Verse 10. Laging saan may tinataglay sa katawan na ang kamatayan. Parang may palagi silang death threat. Ewan pa lang, kay Pastor Efrain kung may death threat siya, mga kapatid. Posible na yun, kasi nga, may yung sa kanyang panindigan sa salita ng Diyos. O, ang kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Verse 11. Sapagkat kami nakabubuhay ay laging ibinibigay sa kamatayan. Ito talagang kuhaan sila noon. May mga talagang gustong manakit sa kanila, o di lang manakit, pati kamatayan, no? Dahil kay Jesus upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag, sa amin lamang may kamatayan. 13. Kaya nga ang kamatayan ay gumagawa sa amin, datapwat ang buhay ay sa inyo. Ibig sabihin, yung sakripisyo nila naging buhay sa atin, naging kaligtasan sa atin, mga kapatid yun. Kaya nga ang kamatayan ay gumagawa sa amin, datapwat ang buhay ay sa inyo. Referring na magkakaroon tayo ng buhay dahil nga sa ministeryong nasa kanila na kay Pablo. Verse 13. Ngunit yamang mayroong ding espiritu ng pananampalataya na gaya ng nasusulat, sumampalataya ako at kaya't nagsalita ako, kami naman ay nagsisampalataya at kaya't kami naman ay nagsasalita. Parang magulo yata ako. Basahin nyo lang, verse 14. Naming nalalaman na ang bumuhay na maguli sa Panginoong Hesus ay siya rin bumubuhay na maguli sa amin na kalakip ni Hesus at iharap kaming kasama ninyo. Baba. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay dahil sa inyo. Tignan nyo yung salita, mga kapatid. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay dahil sa inyo. Ito yung puso ng mga manggagawa. Ito yung mga puso ng mga leader. Ito yung mga puso nila. Parang hindi minsan sa pamilya nila nagsiselos. Tama ba? Yung mga leader, mga manggagawa, dahil mas inuuna nila yung mas marami o yung mga membro nila. Sapagkat yun yung kagalakan nila. Ay sapagkat ang lahat ng mga bagay ay dahil sa inyo. Kaya huwag tayong pasawain, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Kaya kung anong sinabi ng ating mga manggagawa o sinuman, mga kapatid, ay makiisa tayo. Sapagkat doon tayo pagpapalain, mga kapatid. Ngayon kung pasaway tayo, hindi yung pastor tayo nagpasaway, hindi sa pastor, kundi sa salita ng Diyos, kundi sa layunin ng Diyos, mga kapatid. Ganun po. Ang biyaya na pinarami sa mamagitan ng marami ay siyang magpasagana ng pasasalamat sa ikalulhati ng Diyos. 16. Kaya nga, hindi kami naghimagot. Ito na naman. Ay, nako pa isang hindi ko lubos maisip, mga kapatid, na kung manggagawa ka talagang sa atin sa iglesyang ito, alam niyo ba sa iglesyang ito, kung sa mahirap, ay napakahirap po ang iglesyang ito. Ang isang manggagawa minsan pati yung hindi mawawala, minsan pati yung pagkain ng mga kapatid na makita mo yung kakulangan nila, malaman mo yung kulang nila, pati yun, poproblemahin mo. Tama ba, Sister Glau? Poproblemahin mo. Kung wala kang maibigay, masakit sa dibdib yun, di ba, Pastor? Masakit yun sa bilang isang manggagawa. Ayan, hindi nag-iimagot. Kaya sila, sinasay ni Apostol Pablo na talagang ang ministeryo, ang kanilang paglingkod talagang
hindi matatawaran, mga kapatid. Kaya tayo bilang isang katawan sa iglesia, bilang ako man din, bilang isang membro, dapat makita natin, mga kapatid, yung mga sakripisyo din naman na dapat din naman natin silang i-recognize dahil yun yung kalugod, nakakalugod din sa harap ng Diyos pag nagawa po natin ito. Subukan ninyo, mga kapatid, baka hindi nyo pa nasubukan. Pwede nyo bigyan si pastor ng 10,000 20,000 ba? Pagliling. Kaya nagulat ako yung sa offering na depende sa paglilingkod nyo. Sabi ni Pastor Jimty, di ba? Huli na yung nalungkot ako. Isulat nyo yung gusto nyong ibigay sa gawain ng Diyos. Iniisip ko kung magsusulat ako, baka hindi ko magawa, mga kapatid. Pag nag-commit ako, baka hindi ko magawa. Kaya sabi ko sa Diyos, darating na lang yung pwede kong gawin kung mayroon ako talagang ibibigay ko. Mahirap naman kasi yung magsulat, tapos kuhulog mo yun. Pag hindi mo yun nagawa, may problema ka, mga kapatid. Dapat pag nagsulat ka doon at hinulog mo doon, siguraduhin mo lang kasi Diyos ang, hindi si Pastor Jimty ang magiging problema mo, kundi ang Diyos. Mga kapatid, kaya nga hindi kami nangihimagon, mga kapatid. Kaya sa mga manggagawa, mga kapatid, huwag kayong mag-ala, sisiguraduhin ko hindi ako pasaway, mga kapatid. Kaya huwag kayong maghimagod sa amin. Palakpakan natin ang Panginoon. Bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ibig sabihin patanda, ang tao naman talagang kahit na anong lakas ng espiritu, yung talagang tatanda rin. Ngunit ang aming pagkataong to ay nababago araw-araw. Ito yung pinaka-the best na practice ng isang mananampalataya, na sa bawat araw na binigay ng Diyos ay may bago. Kahapon may problema ka, ngayon bago ulit, wala ka ng problema. Pwede ba yan? Kahapon may problema ka, tapos pagising mo wala ka ng problema. Pwede ba yun? Palakpakan natin ang Panginoon. Yun ang salita ng Diyos nababago araw-araw. Sana nga ganun tayo lahat, mga kapatid. Hindi na nagsisinti ng isang linggo, nagsisinti ng isang buwan, hanggang sa magkakaroon ka na ng sakit sa puso. Huwag naman. May salita ang Diyos, mga kapatid. Verse 17. Sapagkat ang aming maagang kapigatian, maaga, nasa isang sandali lamang, ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kalulatiang walang hanggan. Kung paano tayo maglingkod, saan ba? Sa tingin nyo, saan kayo maglilingkod? Sa Diyos, sa gawain ng Diyos sa bawat isa, mga kapatid, ay lalo't lalong bigat ng kalulatiang walang hanggan ang tagumpay o ang pangako ng Diyos sa atin, mga kapatid. Yun ang sigurado. Kasi yung ginamit na nila yung word na kapigatian, sa kanila kapigatian na yun, kasi nga pati ang buhay nila nalalagay sa alanganin palagi. Tayo naman sa ating panahon nagmula ang gospel hindi naman nalagay sa alanganin siguro yung ating mga manggagawa. Hindi ko alam sa mga iba't ibang lugar. Sa amin na lang, siguro pinaril sila, pero hindi naman tumalab yung mga bala. May ganun kwento yata, sister ko, yung sa, kunyata sila, may narinig ko ako doon, na nagpupuri sila, habang nagpupuri, maingay sila, tapos pinagbabaril yung kwan. Nung nakita nila ba, may mga islagan na ng kwan, hindi naman tumagos daw doon sa mismong video. Hindi ko alam kung sinong nagpatotoo nun. Parang narinig ko po yun. Kagaya din nila, mga kapatid. Mayroon pa? Kasi samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Tignan niyo, mga kapatid, dadapot ang mga bagay na hindi nakikita
ay walang hanggan. Sa ating paglingkod mga kapatid, kung hanggang ang paglilingkod natin, ang pananampalataya natin ay yung sa mga bagay lang na nakikita natin, baka hindi po tayo magtagumpay. Ang isipin lagi natin, kung sino man ang nakita nyo, kaya kayong malaya, nakita nyo yung mensahe. Oo, kung nakita nyo, mga bagay na nakikita, kung nakita nyo yung kapatid, may katapusan yun, mga kapatid. Hayaan nyo, kung ganun siya, may katapusan yun. Sigurado ako, kung ganyan siya, may katapusan yun. Mga kapatid, ganun na lang isipin nyo. Mga kapatid, purihin ang Panginoon, isang magandang umaga sa inyong lahat. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Amen. Lagi ko lang naman pinatahayag sa atin na lumago tayo sa karunungan at kalaman. Yun lang ay isang malaking bagay upang tayo ay magabayan ng Espiritu Santo. Amen. Patungkol sa kung anong pamumuhay ang dapat nating pamuhay ayon sa kabanalan at ayon sa katuwiran. Amen. Pagdating sa Biblia, maraming mga dapat tayong maunawaan at naintindihan. Nasa pangunawa ng tao, minsan ay hindi acceptable, pero ang Biblia ay ginagawa niyang makatarungan para sa lahat at makatuwiran para sa lahat. Okay. Maraming mga bagay na iniisip natin dahil tayo ay nasa kabanalan, may mga bagay na dahil iniisip natin kabanalan at katuwiran ng Diyos ay hindi katanggap-tanggap sa iglesia. Pero basahin natin ang Biblia, may mga pagtuturo at pagsasayos ang banal na kasulatan para sa mga bagay-bagay. Amen. Upang mabigyan ng katuwiran din naman yung iba. Amen. Ayon sa mga gawa nila na hindi naman marami may mga pag-aaral pa tayo kung gagawin. Kasi ang pinag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa katuwiran. Ano ang matuwid na bagay na itinuturo ng Biblia, ano ang matuwid na bagay para sa Diyos, ano ang katuwiran ng tao na dapat nating isaalang-alang sa katuwiran ng Biblia o sa katuwiran ng Diyos. Amen. Ito, bigyan ko na lang tayo ng hint. Ang gobyerno ngayon, pinayagan na yung meron ng annulment. Ano? Ngayon, issue ang divorce. Di ba? Nakapasa na yata sa mababang lapon na. Walang bilang kung tanggapin ng Senado. Pero may mga ayaw sa Senado. Kayo, kung makikialam kayo, ano kayo? Saan kayo? Amen. Divorce. Okay, divorce sa katuwiran ng Biblia, hindi talaga dapat. Amen. Sa katuwiran ng Biblia, hindi dapat. Pero itong annulment na inaprubahan ng gobyerno, sangayon kayo o hindi? Sangayon kayo o hindi? May issue ang Biblia dyan. Siguro sa mga susunod na pagkakataon, pag-aaralan natin para hindi tayo maging judgmental sa ibang mga kapatid.
Hindi tayo magiging judgmental sa mga bagay na nakikita natin. Ano ba ang katuwiran ng Biblia patungkol sa mga bagay? Amen. Annulment. Ano ba ang annulment? Pagpawalang visa ng kasal. Pero hindi ganun, ano? Divorce ang pagpawalang visa ng kasal. Separation. Parang separation na. Ay, practice. Okay. Annul. Kaya meron ilis na pre-nuptial agreement. Ganun sila, ganun. Bago sila magkasal para hindi na magkakaroon sa area at Hindi naman nakaroon ng issue. Hindi naman nakaroon. Ang Biblia, ari-arian siguro, bahala na kayo mag-usap. Pero yung visa ng kasal ay hindi inahayaan ng Biblia na pawalang visa ang kasal. Amen. Pero susunod, pag-aralan natin, pwede kayo mag-iwalay. Intindihin ninyo, pero hindi yung hiwalay na talagang papawalan nyo ng visa ang kasal. Siguro kung hindi magkasundo, uwi ka muna sa inyo. Ang Biblia mayroong ganong pagtuturo. Kasi within the church, may ganong kaso. Within the church, may ganong kaso. Meron. Hindi may iwasan yan. Kaya nga, hindi natin sila agad-agad na gulat. Ano ba ang katuwiran ng Biblia patungkol sa mga bagay na gano'n? Amen? Kung hindi natin alam at sila naman ay nasa pananampalataya at panatag sila, hindi natin sila makakulat. Amen? Saliksikin na lang natin ang Biblia. Ano ang katuwiran ng Biblia patungkol sa mga bagay na ito. Pero hindi pinapayagan ng Biblia na pawalan ng visa. Kung halimbawa lang, hindi kayo magkatanggapan, umuwi mo na yung isa. Hanggang sa, siguro, time heals, bahalang panahon, bahalang ano. Siguro naman, kung patuloy na mananampalataya yung dalawa at patuloy na nagsisimba, hanggang sa maturuan sila ng katuwiran ng Biblia, magkakayos din hanggang muli. Amen? So, hindi natin pinapawalan ng isa yung kasal. Against yan sa Biblia. Pero kung hindi nga magkasundo, pwedeng iwalay muna hanggang sa maturuan sila ng katuwiran ng Biblia at muling magkasundo, yun ang dapat. Ayon sa may pahayag sa Apostol Pablo patungkol sa mga bagay niya. Pag-aralan natin ng Biblia patungkol sa mga katuwiran. Patungkol sa paghahatol, magagawin natin sa mga tao. Hindi naman hatol, kumbaga, kung anong kaisipan ang pwede natin isipin para sa kanila. Kasi mamaya, sa mga isip natin ay nagkakasalanan tayo kung ano ang mga bagay na iniisip natin sa kanila. Okay. At itong mga bagay na ito ay hindi ko rin naman ipinipilit sa inyo. Basahin natin, pag-aaralan natin, i-consider natin ang Old Testament, i-consider natin ang New Testament, i-consider natin yung kalooban ng Diyos para sa pag-hinaharap at pag-aaralan natin kung ano talaga ang bagay na ito. Amen. Gaya naman ng pag-aaral natin sa mga doktrina, hindi namin ipinipilit na hindi sa pilitan. Amen? Tinuturo lang namin ito para maunawaan ninyo kung ano ang nararapat nating sampalatayanan at paniwalaan. Amen? Walang pilitan. Walang pilitan. Sabi mo kung hindi nyo ba maunawaan, doon lang muna kayo sa dati. Kung paano kayo nananatili at lumalago. Amen? Hanggang sa bahala ang
kapuspusan ng Espiritu kung paano niya kayo turuan ng mga bagay na ito. Sabi ko na yung kapuspusan, siguro yun ang magiging topic natin mamaya. Madaming klaseng kapuspusan na dapat natin malaman at maunawaan. At sana yung kapuspusan na yun ay magkaroon ng resulta o kaya ng outcome. Kasi kung ang kapuspusan na natanggap ninyo, magkakaroon Pentecost lang, kung napuspos kayo ng Pentecost at walang resulta, walang outcome, ay yun ay marahil sa kapabayaan ng isang mananampalataya. Huwag natin hayaan na ang kapuspusan na yun ay mauwi sa wala. Amen? Hindi. Bigyan natin ng daan ang paglago, bigyan natin ng daan na ang kapuspusan na yun ay magkaroon ng mabuting bunga para sa atin. Amen? Kaya, pinupursige natin lagi. Every Pentecost, maka-attend tayo at mapuspos tayo ng Espiritu Santo. Dahil gusto natin, nakasangkapanan tayo ng Panginoon. Nawa, ito ay magkaroon ng resulta. Amen. At mamaya, maunawaan natin, hindi lang manginig, hindi lang tumalon, hindi lang magsisigaw ang mga napupuspos. Maraming pamalaan na tayo ay pinupuspos ng Diyos. At yun nga lang, pag tayo ay pinupuspos ng Diyos, hahanapan tayo ng buhay. Hahanapan tayo ng buhay. Kaya, nawa ang kapuspusan na tinanggap natin sa Panginoon ay manatili at manahan hanggang sa magkaroon ito ng mabuting bunga para sa atin. Amen? Kaya ng Panginoon sa mga bagay na ito. At nawa, manatili tayo ayon sa kalooban ng Diyos, kung paano tayong tinuturuan. Amen? Maging sa akin, mga kapatid, mula nung nagturo ako dito, ay ang dami ko rin natutunan sa pamamagitan ng pagdasaliksik at pagpapahayag sa inyo. Dami ko rin natutunan patungkol sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, at sa mga bagay na ito. Dari kong pagtuturo ng Panginoon at gabay ng Panginoon upang may share ko sa inyo, may bahagi sa inyo. At kayo mismo sa inyong sarili ay maunawaan ninyo kung ano ang mga bagay na nakatagong kayamanan sa loob ng banal na kasulatan. Amen? Sinabi mong kayamanan, nabanggit kanina, yung kayamanan ay ito. Hindi kayamanan na pwede natin ipabili, pero ito ay kayamanan na inaari natin patungkol sa spiritual. Amen? Kaya bantayan natin lagi yung mga bagay na pinapahayag at si Brother Joseph, sa bawat tumatayo sa harap ng pulpito, yung mga kataga na pinapahayag nila ay sa puso natin at unawain natin sapagkat may mga understanding na nakatago sa mga bagay. Tama si Brother Joseph, hindi lahat ng outline namin nasusunod. May mga time na unang versikulo pa lang ay iba na ang takbo ng aming pagpapahayag dahil doon ginagana ng Espiritu yung pagpapaliwanag at pagpapahayag patungkol sa mga versikulo. Kaya alam natin ang Espiritu ng Panginoon ang kumilos, ang mamuna sa atin at gumabay sa atin sapagkat kung ang Espiritu ng Diyos ang hayaan natin gumawa ay hindi tayo malilito. Amen? Hindi tayo malilito.
Siguro sa una, hindi natin paabot. Kaya lang natin yung unawa dumaloy hanggang sa maulit-ulit ang mga talatang yun at makita natin kung saan natin pwedeng iugnay. Amen. Ang pahayag ng Biblia. Ang pag-aaral ng Biblia, konti rito, konti roon. Amen. Sa mga baguhan, dahil kung didiretsuhin mong basahin ng ilang mga kapitulo, malilito ka talaga. Lalo ng Revelation. Pero ngayon, dahil tinuruan na tayo ng Panginoon, kahit diretsuhin mo ng pagbabasa ng aklat, ng talata, ay alam natin kung saan natin iuunay yung mga bersikulo sapagkat pinaunawa na sa atin ng Panginoon yung mga bagay na ito. At yun yung sabi ko rin mga gusto ko i-impart sa inyo, yung understanding na pinapaunawa sa akin mismo ng Panginoon na ipahayag ko sa inyo. Amen? At nawamunawaan ninyo ng ayon sa aking pagkaunawa. Amen? Ang lahat ng mga pagpapahayag. Puri ng Diyos. Sa Diyos ang papuri sa lahat ng bagay nito. Tayo po'y magsita na po. Pwede natin ang galas. Buti mo Diyos sa aming ngayon. Hallelujah. Loving kindness and your mercy endures forever. Your goodness dwelleth in us. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay dakila. At patuloy mo sa amin, Panginoon, ipinamamalas ang iyong kadakilaan, ang iyong mga pagkilos, at ang iyong kabutihan sa atin. Patuloy namin nalalasap sapagkat ang iyong paglingap ay sumasa amin. Panginoon, kung amin lang panghawakan ang iyong mga salita, ikaw din naman ay mananahan sa bawat isa. For you have said, if you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you want, shall be done. Panginoon, sa buhay na ito, wala kaming binasa o Diyos, kundi ang sumunod sa kalooban. Dahil ayon sa iyong mga pagpapahayag, ito ang iyong sanktuaryo ng aming pagsunod ay maging sisitlan, O Diyos, ng iyong Espiritu Santo na kami ay iyong panahanan. This will be a holy place kung saan ikaw ay malulugod at kami, Panginoon, ay iyong kikilusin ng isang Espiritu. Kaya, Panginoon Jesus, ayon sa iyong magandang loob at sa kabutihan mo, sa pag-ibig mo na ipinamalas sa bawat isa, kami ay narito, bunga, Panginoon, ng iyong panukala. Nawa, O Diyos, sa iyong paunang kalaman, ay nakita mo kami ngayon na nagtatagumpay
dahil sa aming mga pagsunod. Saan man kami dali ng aming pananampalataya, narito kami na nagpapatuloy at nawa masumpungan mo kami na hanggang sa huli kami, O Diyos, ay sumasampalatayang lubos at sumusunod sa iyong kalooban. O Lord, isinuko na namin, O Diyos, sa iyo ang lahat. Ibinigay na namin sa iyo ang lahat, O Diyos. Aming pagsunod. Kasihan mo nawa, Panginoon, ang iyong kawa na ito, na kami ay patuloy na magtagumpay at patuloy kami, O Diyos, sa pagkakaisa, na kami ay lumalago sa pananampalataya at sa pagkakilala sa iyo, na kami, O Diyos, ay nagkakaroon, Panginoon, ng kapanatagan sa mga bagay na ito, sapagkat ipinagkakatiwala namin ang lahat ng mga bagay sa iyo. Panginoon, ang pagkakarawa sa amin. Kami ay nagsusumikap para sa buhay na ito. At ginagawa namin, Panginoon, ang ayon sa pananampalataya na dumating sa aming unawa at sumusunod sa mga bagay na ito. O Diyos, kapagan mo. At kung anong pananampalataya ang aming mga pinangahawakan, ay siya nawang mangyari, O Diyos, sapagkat sinabi mo na hindi mo ipapahiya ang sino mang sa iyo ay sumasampalataya, sapagkat ang mga bagay na aming pinaniniwalaan ay mangyayari at mangyayari, sapagkat ang iyong salita ang siyang kapangyarihan na siyang kumikilos at gumagawa sa amin. Panginoon, O God, mga kapatid na ito, sa mga salita narinig, sa mga pagtuturo na kanilang narinig, ng araw ng Pentecost, sa presensya mo, Espiritu Santong kumilos na kanilang naramdaman at kumilos sa kanilang Diyos. Panaganahin mo, Panginoon, ang esensya ng iyong Santong Espiritu sa bawat isa sa amin, Panginoon. At magbunga ito ng kapanatagan, magbunga ito ng kalakasan, magbunga ito, Diyos, ng mabuting gawa. At sa amin, Panginoon, ay magkaroon din naman ng katunayan upang masabi namin sa aming mga sarili, pinuspos mo kami ng iyong Santong Espiritu. Panginoon, pagtibayin mo ang bawat isa sa amin, sa aming pagkakatiwala sa iyo, sapagkat amin, Panginoon, napatunayan at napangunawa kung anong mangyayariin mo sa mga araw na ito. At kami, O Diyos, ay sumasampalataya. Pagpalain mo nawa bawat isa ng kaloob ng karunungan at kaalaman. At ito rin ay aming hinihingi sa mga kapatid na ito upang kami, O Diyos, ay makasunod, makasabay sa kung anong mga pagpapahayag na iyong itinuturo sa amin sa Iglesia. Usan mo ang aming isipan, ang aming mga puso, upang dumaloy ng malaya ang kapangyarihan ng iyong salita at ang munawa sa lahat ng ito.
na hindi man ipahayag ng mga nagtuturo, ay magkaroon kami ng sariling pagpapahayag sa aming mga sarili kung ano ang kahulugan ng bawat talata o ng bawat mensahe ay pinapahayag mo sa amin. Sapagkat kami man sa aming mga sarili ay mayroong mga salitang nakatago sa aming kaunawaan at sa aming puso na pwede namin iugnay sa mga pagpapahayag na ginagawa. Let your word speak unto us. Let your spirit touch us, O Lord, upang sa pamagitan nito kami, Panginoon, ay mapag-unawa namin kung ano salita ang dumadaloy sa aming kalagitnaan, na sa pamagitan ng iyong Santong Espiritu ay siyang dumadaloy at kumikilos sa bawat isa sa amin. At alam namin ang dulot ng iyong mga salita kung hayaan namin dumaloy sa amin ay biyaya at pagpapala na kaya nito kaming baguhin sa araw-araw at kaya kami nito pagpalain sa araw-araw. Panginoon, kami ay sumasamo sa iyo, sumusuko sa iyo at nagpapakababa sa iyo. Pinusin mo kami, Panginoon, ang iyong Santong Espiritu, ang pagkakaisa ng iyong pag-ibig, ng iyong biyaya, at ng iyong pagpapala. O God, sa mga bagay na ito, kami, O Diyos, ay patuloy na malayang makapagsamba ng pusang pagsamba, malayang makapagpuri, dahil ito ang marapat namin gawin bilang kinikilos ng iyong Santong Espiritu. Give us the will, O Lord, to fulfill and to obey your word. Sa mga bagay ay pinapahayag ko sa O Diyos. At sa lahat ng iyong kinilos ng iyong Santong Espiritu, O God, panangalawang sagana ang iyong nadakila sa bawat isa. Ang kabutihan mo, iyong magandahan mo, upang anumang gawa ng masamang espiritu o ng espiritu ng sanlibutan ay huwag magtagumpay sa bawat isa. Hindi kami, O Diyos, ay nagkakaroon ng pagtutunyagi sa lahat ng mga bagay na ito, sapagkat pinagtatagumpay kami ng iyong kapangyarihan sa pamagitan ng iyong Santong Espiritu. Patuloy mong nawa, O Diyos, daluyan kami ng langis ng iyong salita, ng iyong Santong Espiritu, upang patuloy na magningas sa amin at lumiwanag ang iyong kaluwalhatian sa katawan na ito, at mahayag ang iyong pagkabuhay na mabuti. Mahayag ang kaluwalhatian mo sa amin na kami ay pinaghaharian ng iyong kapangyarihan. Murihin ka, O Diyos. Palain mo ang bawat isa ng iyong mga salita, ng iyong Santong Espiritu, ayon sa iyong pinagpapalala. Ang aming pagsamo sa iyo sa pangalan mo. Amen. Amen.